Good morning, good afternoon, good evening, madlang people. Going to work ulit. Tignan nyo naman ang aking lips. Para akong kumakain ng humba. Mamaya nito, apritada na lang. Kasi nawala na yung shine. Born to shine kasi ako eh. Thank you Lord for today. Another day, another blessings. Sasakyan ko muna itong aking mahiwagang limousine. Itong aking helmet ba? Bumababa. Ba yan? Ayaw niya sa ulo ko eh. Masyado daw kasing malaki. Nandito na ako sa train station. Grabe, ang lamig. Nilalamig na ako. Ano pa ngayon eh? Plus 60 man ata degrees. Wala naman ako biligo. Dingkandingo na ako dito ba sa Slovakia. Month of July pa lang. Bakit ganito malamig na? Magra-ride ako ng scooter. Mamaya nito, tatanggalin ko lang. Tapos magpa-kigol na ako. Pakita ko yung aking kigol na puno ng agip-it. Minsan ayaw ko lang talaga yung weather na ganito. Lumabas naman si Haring Araw. Ang problema lang, mahangin. Bilib ako sa mga tao dito ba. Ayaw nila magsuot ng mga sweater. Gusto nila t-shirt lang. Kahit na nanginginig na rin. Yayakap na lang nila yung kanilang sarili. Yakapin mo ako. Dito na pala ako sa hotel. Arangkada na naman ako. Buksan ko lang itong bintana. Buti naman kinain ni sir yung binigay naming apple pie. Oh my God, tingnan nyo naman. Thank you Lord. Nagbigay yung guest namin dito. Thank you Lord, may naawa sa akin. Sana Lord, ganito always. Mga nagdagidayon ba? Sa hotel na ito, bihira lang ang magbigay ng tips. Ngayon nga lang ako nakatanggap ng mga ganito eh. Kahapon din, may nagbigay sa akin. Doon naman yun sa kabilang room. Sa 8 months ko dito nagtatrabaho sa St. Michael Hotel, ngayon lang may nag-iwan sa akin ng 10 euros tip. Akala ko kahapon, nakalimutan ng guest yan, kaya ko nilagay dyan. Para sa akin pala yan. Thank you Lord. Thank you guest. Sa nakita niyo no, medyo malaki yun eh. Naka 10 euros ako. Kumbaga, iipunin ko yun or else ipalamingit ko yung 10 euros. Malapit na ako mag 1 year dito sa St. Michael Hotel. For the first time lang talaga yun, nakatanggap ako ng ganun. Bilangin ko ngayon ang binigay niya. 2 euros, then 1 euro. Magkano din ito? 20 cents, then 40, 340. 3 euros and 40 cents. Okay na to eh. Thank you Lord. Kanyang linen at saka yung unan, pinalitan ko dahil may konting dugo. Ewan ko kung anong nangyari sa guest na yun. As a hotel housekeeping, nakakawala ng pagod kung magbigay yung guest ng kunting tip. Yung kaluluwa ba? Murag ibayaw sa langit. Yay! Kaya lang, mabawi yung pamasahe kong 20 euros. Every month pa naman ako mamasahe. At least, save ako sa pamasahe ko. Hindi katulad dati na hindi ko alam na may ano pa pala, may mga link kung paano bumili ng ticket. Nakamura na ako. Before, ang laki ng gastos ko dati kasi bumibili ako yung parang pang everyday. Hindi ako nakasave nun. At ako'y magkakapilaang. Tinitignan ko dito ang fridge kung may laman. Yun, minsan natutuwa na lang ako na kung wala man silang bigay na tip sa akin, at least iwan sila ng mga pagkain, ng alak, mga inumin, kahit ano lang sana. Masaya na ako doon. Kaya lang minsan mga guest ko dito, ayaw din mag-iwan na kahit mga inumin man lang nila. Kailangan ko pang kunin sa basurahan. Patay gutom lang, Marge. Huwag yung ma-artist, panahon ngayon. Kahit nasa basurahan na, kailangan pulutin at kainin. Kasi pa ba ako? Ilang beses na ako niyan naka-encounter na yung mga guest, natapon lang nila. Bakit ayaw nilang ilagay dito sa table or kahit saan man lang na makikita ko? Parang nahihiya silang ipakain yung mga naiwan nila. Kahapon din may nakuha akong alak, 2. Then ininom ko yung isa. Gusto kong malaman kung ano yung lasa. Naku, ang pangit pala ng lasa nun. After few minutes nun, sumakit yung aking kuto-kuto. Kung sa Bisaya pa, nagabaan. Karma is real. Ganito ang ginagawa ko sa tuwing ako naglilinis ng mga rooms. Yung basurahan, i-double check ko muna yan. Baka kasi may mga pagkain or else ito. Kasi dadalhin ko to sa bahay kasi maliit. Pero kung yung mga 1.5 liters na hindi ko dadalhin, yung masyadong malaki. Wala.
Inubos ni sa yung pagkain niya. Huwag kayong maingay. Kumukuha ko ng pagkain sa basurahan. Ito yung beer na sinasabi ko sa inyo. Dalawa to, ininom ko yung isa kahapon. Lasang honey, kaya lang medyo mapait. May coke din na iniwan yung guest. Siyempre, dadalhin ko to sa bahay. Sayang naman to. Gagamitin ko ito pang luto ng aking chicken. Para lasang Coca-Cola. Charis. Nandito na pala ako sa bahay. Ang mga bata lang pala nandito. Tawagan ko si Kuya Alex dito para i-open niya ang gate. Ganito ang ginagawa ko everyday. Ayan. Nakita na niya ako. May kamera kasi yan eh. Ay, Zatbori ni Brana. Hindi din sila makalabas dahil wala silang susi. Nandyan lang sila sa loob. Si Philip at Alex lang. Ayan na si Kuya Alex. Hala, you didn't change? Iniwan namin sila dito sa bahay. Sila lang dalawa. Good for 2 hours lang. Kaya ito, ang susi, hindi sila makalabas. Diyan lang sila. Ang ginagawa nila everyday is ito para maging behave sila. Ayan na. May kalani. Oh, masaya yan sila kapag makita nila ako. Aha, oy. Дякуєм. Blessa. Aha. Po inside kuya, oh. Ang bait nila. May reward yan sila eh. Every time na makita nila ako. Here, mommy. Huh? Chu Tomas? Nice keep. Aha. What did you do today? Huh? Watch the TV. What he did it today? Your daddy? Prosim? Yes, work. Alex ko, giti mas yung snacks here? No? Yes. Prosim. Something sure. This is worse. What's that? There's a wand. Oh my God. Nasugatan ikaw. Did you touch it? The knife? No, I did not touch the knife. I just fall down because we just play soccer. Von ko. I don't know. Play on it. Yan ang gusto nila sa akin. 1 hour, kuya, dobre? Then potom, idemi, si Philip ko, he needs to write his name and abitsida. And you must read. Noong umalis si Vladimir, nanood lang sila ng TV until na nakarating ako dito. Ang request ko kasi sa kanila, huwag silang mag-away. Tapos dapat malinis yung paligid dito. Iniiwan namin sila ng 2 oras dito sa bahay. Si Vladimir, umalis siya dito mga 1:50 in the afternoon. Tapos makarating naman ako dito sa bahay ganitong oras. Anong oras na ba ngayon? Ay, ito pala. 4:45 nandito na ako sa bahay. So ilang oras lang 2 hours lang. Kaya yun iniiwan namin sila dito sa baho at nagpaalam din ako kay boss. Hanggang 2:40 lang ako doon sa work. So wala magagawa yung amo ko. Kailangan ako ng mga bata dito sa bahay. Tapos kawawa naman silang dalawa. Sabi pa nga ni Kuya Alex sa akin kahapon, pwede ka naman magstay longer, mami. Hindi ko pwedeng iwan sila na matagal dito. Nag-worry din ako, baka kasi anong gagawin nila dito. Pero si Philip at Alex naman, behave lang yan sila kapag nanood ng TV. Pero hindi pwede na maglaro sila ng PlayStation nila habang wala ako dito. Nagtatalo sila sa remote. Yun ang kondisyon ko sa kanila na manood muna ng TV while waiting for mommy. Ayun, nag-agree silang dalawa. Basta 1 hour daw per head. Gusto siya mag-play ng PlayStation, so magkatulong ako sa kanila linis dito sa bahay. Do it properly, ha? First, Kuya Alex ko, the chairs. That one, the red color. Paputsi. And the blanket, Kuya Alex ko. Put in the drawer, prosinta. Kailangan nilang matuto, Diyos ko. May time kasi na pagdating ko dito, pagod na ako. Gusto niyang tumulong kay Kuya. Mommy, you're stepping in. Tulungan mo si Kuya Kao. Tulungan mo. Kay Philip Costern. Here. Help each other. Ano? Wala, naabot na ka din ha. Uulitin ko yung pag-vacuum nila kasi hindi masyadong malinis. Ang sa akin lang na masanay sila. I just do here. Being here under the table. Don't go over here. No, Philip, oh, look at that. What?
See? Itong bacon, lulutuin ko para sa kanila. Then, lagyan ko na lang siguro ito ng itlog. Mag-bread lang sila kasi kumain pala sila ng rice kanina. Favorite naman to nila eh. Si Philip at Alex pala sinundo ng kanilang pinsan. Pumalit ka lang eh. Slowly. Don't go in the highway, kuya. Yung bahay dyan na green, pumunta dito yung anak nila. Tapos nakita nila si Alex, kaya nakipaglaro. Mag-bike daw sila. Binabawalan ko yan sila doon sa highway. Doon sa may kalsada. Dahil maraming sasakyan na dumadaan. Ito yung magiging dinner nila. Anyway, pang breakfast naman to eh. Pero minsan, gustong-gusto nilang kumain ng ganito. Ayan lang. Simpleng dinner lang to. Ibigay ko kay kuya yung maraming bacon. Si Philip naman, kapag maraming bacon, hindi siya kumakain. Oh, di ba? Maganda na tignan. Kay Kuya Alex, magsabi talaga yan siya sa akin na masarap yung mga pagkain mo na niluluto para sa amin, mami. Oh. Hindi nga, binubula pa ako eh. Pero maglagay ako ng lettuce para naman mas healthy. Since na wala kaming hotdog, ganyan lang ang kanilang dinner. Kay Philip, konti lang nilagay kong ketchup. Baka kasi ayaw niya eh. Kay Kuya, medyo marami yan. Fold. Properly, Kuya. Fold it. Sabi ko sa inyo eh. Gutom sila eh. This is for picture. You have to do like this always. Then you will have this like me. Okay? After nilang kumain, nagsulat na si Philip ng kanyang pangalan. Nakatulala sa hangin? Ha? What's the next? Nagpa-cute muna daw siya. I know. Ganyan siya magsulat, oh. Hindi Harsani. Agoy, nakalimutan ng apelyido. Philip ko, as I told you, don't forget your short name. Dobre? Apelyido. Piedo? Ano? Tinapulan man imong pagkasulat dong. Bahala na, basta marunong na siyang magsulat. Tignan niyo naman si Kuya, oh. Sabi ko sa kanya, doon siya magbasa sa may lamisa. Dito talaga gusto niya. Phone pala niya, nandito, oh. Yung old iPhone ni Vladimir, iPhone S5 daw ito. Gumagana pa siya, kaya lang, pang-calling lang siya. Yung YouTube nito, Messenger, hindi na gumagana. Kapag out na ako sa work, tinatawagan ko siya. May SIM card to eh. Na talaga gumagana lahat ng apps. Kung i-update mo, kailangan ng bagong version pero wala to eh. Gamit pa siya, kaya lang, yun nga, pang-tawag lang. Pinakaunang phone daw to ni Vladimir eh. Sayang lang no, grabe ang iPhone oy. Every year naman kasi sila nag-upgrade. Oh, di ba pagkatapos ng iPhone 17, may upcoming na naman na iPhone 18. Matibay talagang iPhone no. Napansin ko sa iPhone kapag hindi mo siya i-update yung kanyang software, ang magiging resulta is humihina. And then one time nag-open ako ng Facebook, biglang nawala. Marunong na si Kuya gumamit ng cellphone. Working. Yan kasi ipapakita ko sa inyo. Safari lang ito oh. Wala na. Dinilit na ni Vladimir yung YouTube dito. Kasi hindi nga gumagana eh. Pati Messenger, hindi na. Mommy, it's my phone. Ano natin ang YouTube kung gagana ba? B, C, D. Gagana ata to eh. Wala nga siya eh. C, D, E, F, G, H. Hindi lang mag-sign in. Ganito lang oh. Ayan. Through Safari lang. Ayan, lumalabas siya. Tapos na magsulat si Philip. Ito ng kanyang natapos. Mommy, I want to send to tell. Putskay. Ito pangalan niya, numbers, ABCD na malaki. Ito naman maliit.
Pero hindi pa niya memorize kung paano isulat. Kaya binigyan ko siya ng copy. Next time, siya na mismo ang magsulat. I just do this with the copy and I just make it. And that was good. Hello! Hey! Hey, titos and titas! We are making some funnies. And I just read this book. You can see it? Okay. It's opposite, well, never do. But I have my little brother over here. He's smelling at me. He's very stinky. Get out of here. Titos, titas. My mommy, well, he's doing something over there. No, she. She's something making. She is making something about, I don't know. She's making something. And I just have more readings. But he has something to tell you, my brother. What you will say to Lula's Lulu? Lula, there's an earthquake in Johnstown City. Okay? My brother, Kuya. I'm not stinky although, and we are in Guam. You know, you are in Philippines. And in the Johnstown City, there's an earthquake. And next time we will see you. Bye. Bye.